To Romans chapter 12, verse 11 up to verse number 12. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Nung inaral ko po ito, ang Greek word po ng salitang tamad ay mula po sa salitang opneo na ibig sabihin is slow or hesitating or sluggish. Na ibig sabihin, walang init. Right? Taas na ninyo yung kanang kamay. Ilagay nga ninyo dito sa inyo. Anong nararamdaman ko? Mainit, waligam-gam. Pakiramdaman niyo mabuti. Kapag sinabi mo kasing malamig, wala ka ng buhay. Saan si Brother Alright? Tama? Pero kapag sinabi mo, Brad, pinagpapawisan ako pero nararamdaman ko yung heat. Yung init, buhay ka. Alright? So, ang salitang opneo is slow, hesitating, sluggish. Ibig sabihin ng salitang itong opneo ay walang init, walang gana, or walang urgency. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwede ang half-hearted, kalahati ng puso. Ang service sa Diyos is not based on convenience, but on commitment. Hindi tayo naglilingkod dahil may oras tayo. Amen? Naglalaan tayo ng oras dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Gusto ko po yung dalhin sa Revelation chapter 3 verse 20. Ano meron doon? Ito po ay sinulat ni John the Beloved when he was exiled in the island of Patmos. Nung siya ay nandun sa island of Patmos, kinausap siya ng Holy Spirit. At ibinigay sa kanya ang message ng Diyos patungkol sa 7 churches sa Asia Minor. At isa sa ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na pangungusap kay John the Beloved is yung kanyang pahayag patungkol sa Church of Laodicea. Ito na ngayon, ang Church of Laodicea, sa katotohanan, hindi po ito poor na church, hindi po siya purita na church. Mayaman po na simbahan ang Church of Laodicea. Nasa kanila ang sentro ng kalakalan. Wool, medicine, silver, and gold, nasa kanila na ang lahat. At sinabi po doon sa Book of Revelation chapter 3 na wala na silang kailangan pa sa buhay. Because they have everything in need. In other words, kahit hindi na sila pumasok sa isang business o kumontrata pa, meron na silang pagkukunan ng kayamanan. At muli sinabi po doon ng Holy Spirit kay John the Beloved sa Church of Laodicea na sabihin mo sa kanila itong sinasabi ni Yahweh. Sabihin mo sa kanila that he who has an ear, let him listen to what the Holy Spirit says to the 7 churches. Ano ang sinabi ng Holy Spirit kay John the Beloved sa Revelation chapter 3 verse 20? Ito po ang kanyang pahayag. Listen carefully. Revelation chapter 3. Ang sabi niya, alam ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig. Hindi mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Verse 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Neither you are hot or cold, you are lukewarm. The Holy Spirit says, I will vomit you out of my mouth. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita.
ang sabi ng Panginoon. At ginamit ng Holy Spirit yung tagpong iyon at sitwasyon na meron sa Church of Laodicea na bagamat meron silang kayamanan, influential and powerful, pero may problema sa kanilang syudad. Anong problema nila? Ang problema ay maiinom na tubig. Mayaman sila. They are in power and influential, but may problema sila. Anong problema nila? Wala silang tubig na malamig. Katulad ko dito, walang tubig. Diba? Ayun. Parang lang ako na nasa. So, ang problema nila tubig. At alam niyo ba kung saan nagagaling ang kanilang tubig? Gumawa sila ng malaking aqueduct. Aqueduct. Ang tubig na pinanggagalingan ng kanilang tubig ay mula po sa Hierapolis. Ang Hierapolis po ay meron po silang tubig na maayos doon. At ang tubig mula po sa lugar ng Hierapolis ay mainit hot spring. Kaya kapag ang tubig ay mula sa Hierapolis, dediretso po ito sa aqueduct ng Laodicea, doon naiipon. Subalit may problema pang isa. Mag-init yung tubig nila, hot spring. Pangalawa nilang pinagkukulan ng tubig ay ito pong Colossae. Ang tubig naman na galing sa Colossae ay sobrang malamig. Kaya mula po sa Hierapolis and Colossae, mainit at malamig, pareho pong sabay na pumupunta sa kanilang aqueduct. Kaya pagdating po sa lugar ng Laodicea, hindi na po ito malamig. Hindi na ito mainit. Maligamgam na siya. Sa totoo lang, very healthy ang uminom ng lukewarm water. Especially pag gising mo ng umaga. Diba? Iinom ka. Pero ang lukewarm water, mula po sa Hierapolis and Colossae, na nandun sa aqueduct ng Laodicea, bagamat lukewarm po siya, contaminated na. May mga toxins and metals na. Kaya kapag ininom mo ito, hindi mo kayang i-take yung lasa, isusuka mo ito ng isusuka. At ito yung sinabi dito ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, isusuka kita. Nang ibig kang sabihin, maano sana kung mainit ka, mas maganda. Maano sana kung malamig ka, mas maganda. Dahil ang init na mula po sa tubig ng hot spring ng Hierapolis ay nakapagpapagaling. It brings healing. Ang tubig na galing sa Colossae na malamig, nakakapag-refresh. Pero ang tubig na nagsama mula po sa hot and cold na naging lukewarm, hindi po siya refreshing. Hindi po siya healing. Kundi masusuka ka, nangangahulugan, walang silbi. It's not about backsliding, but kundi wala kang kwenta, wala kang silbi. At marami ang nasa iglesia ng Panginoon, they are all in the body of Christ. Ang akala kasi ng mga maraming mananampalataya, hindi lamang dito sa ministry, kundi sa lahat ng ministry na nakapasok sa katawan ni Kristo, na porke active ka, may silbi ka na. Hello? Porke active ka, kapaki-pakinabang ka na. Pero sa totoo lang, maraming active, on fire, sa mga activity and event, pero empty na ang kanyang puso. Bakit? Nakafocus sa outward na maglilingkod. Sa palagay natin, okay ito. Pero hindi naman ang Diyos nalulugod sa mga performances natin. Hindi naman nalulugod ang Diyos sa galing kong mag-preach, sa husay kong magpaliwanag. Hindi naman nalulugod ang Diyos sa husay kong tumugtog ng gitara, sa husay kong tumambol. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganda at pitch ng boses ko. Hindi nalulugod ang Diyos sa pagiging active ko sa ministry. Mas nalulugod ang Diyos sa isang pusong nagpapakumbaba. Hinahanap ang kanyang presensya sa umaga. Hinahanap ang kanyang kaluluwa.
Amen? I'm sorry to say, marami ang naghahabol sa microphone. Marami ang naghahabol sa spotlight. Marami ang naghahabol ng pagkatayo sa entablado. Bago mo hawakan ang microphone, bago ka sumalang doon sa spotlight, at bago ka tumayo doon sa platform na yun, check your heart. Because ang gusto ng Diyos is a personal, committed relationship. It's not a half-hearted service, but it is a wholehearted service for the Lord. Amen. Hello. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 12, ay sabi niya ay, huwag kayong maging tama. Hindi tayo naglilingkod dahil may oras tayo, kundi naglalaan tayo ng oras dahil naglilingkod tayo. 2 Samuel chapter 24, verse 24. Si David, anong sabi ni David? I will not offer to the Lord that which cost me nothing. Ulitin ko, I will not offer to the Lord that which cost me nothing. Pag naglilingkod tayo, may kaakibat na sakripisyo. May kaakibat na oras. May kaakibat na pagod. May kaakibat na pera. May kaakibat na luha. May kalakip na ligaya ang dapat na paglilingkod. Naglilingkod tayo, kasama na dito ang ating time, treasure, and talent. Aside from that, meron pa tayong na-encounter na mga setbacks. May mga rejection. May mga disagreement. Subalit kung tayo ay magpapatuloy at alam natin yung relasyon natin na meron tayo kay Kristo, hindi dapat yun ang pwedeng pumigil sa atin. Amen. Hindi po pwede yun ang pumigil sa atin. Tumayo ka. Hilangin mo. Pag nasigalang payatan mo. Ganito kasi yan. Ang paglilingkod may kaakibat na responsibilidad. Kasama na dito ang sakripisyo. Di ba? Pera. Luha. Ano ba? Marami. Subalit, pagpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Sa totoo lang, hindi kinakailangan maglingkod tayo na umalis tayo sa comfort zone ng ating paglilingkod. Makakaranas tayo ng mga inconveniences. May mga frustration, disappointment, discouragement. Every time na maglilingkod ka, hindi mo ba may mga bagay na pinupul ka pabalik? Hindi ba sa every time na maglilingkod ka, may nagpupul pabalik sa'yo? Sino nakaranas yan? Yung ibinibigay mo na lang, parang may handa, parang ayaw kang pamuntahin. Gusto mo maglingkod, minsan na-discourage ka, ano pa ito, disappointment, naman problem after another problem. But don't give up. Keep on moving forward. The Lord God said, relax, be still, and know the salvation of the Lord. See? Kung sino man, at kung ano man, ang inumpisahan ng Lord sa buhay natin, ito ay kanyang tatapusin. Kaya sabi ng Bible, huwag tayong maging tama. Amen? Mahaba po ito, pero isoshorten mo. At ang sabi ng Bible, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, buong puso. Kapag magmahal kayo, buong puso. At ang buong puso ay magpapakita that you are committed. May kausap pa ba ako? Buong puso. Then, naalala ko tuloy si David at si Solomon. Nung si David ay matanda na, malapit na siyang mamatay,
Pinatawag niya ang lahat ng mga ay matataas na posisyon sa kanyang kaharian. Gumawa siya ng Last Will Testament. Nung gumawa siya ng Last Will Testament, binasa niya ito sa harapan ng maraming tao. At ito ay patungkol sa kanyang anak na si Solomon na siya papalit sa kanya na hari. At ang sabi niya sa 2 Chronicles ay ganito, "And you, my son Solomon." Anong sabi niya? "And you, my son Solomon." Ito sabi niya, "Serve God with an undivided heart and with a willing mind. For the Lord searches every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." Napakagandang last will testament ni David sa kanyang anak. Sa halip na sabihin, ikaw ang pagpamana ng aking kaharian, ito ang aking kayamanan, ginto, everything in power, everything itong mga tao ito, under your disposition, under your authority, but hindi. But kusang sabi niya, "And you, my son Solomon," ang dili niya, serve God with an undivided heart. Maglingkod tayo ng buong puso sa Panginoon. Kapag sinabing buong puso, minsan madaling sabihin, minsan mahirap na gawin. Sapagkat ang deceitful na bahagi minsan ng ating katawan ay ang puso. Amen? May puso ko ba kaya? Atay. Balong-balong na. Kaya sabi ni Pablo, Apostol sa Romas, maglingkod kayo sa Diyos ng buong puso. Hindi divided heart. Hindi haping puso, kundi buong puso. Hindi kalahati. Sa kanyang paglilingkod ng buo ang kanyang puso kapag konbinyente ang kanyang paglilingkod. Kahit na hindi convenient ang paglilingkod, as long na buo ang puso mo, it doesn't matter. It doesn't matter kung wala akong love offering. It doesn't matter. It doesn't matter kung wala naman akong mapatatanggap na pledge. It doesn't matter kung walang pagkain. It doesn't matter kung meron akong makukuhang pakinabang. Ang importante sa akin, ginagawa ko ang paglilingkod na ito because I love the Lord. Amen. I love Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Tama na. Bakit diretso? Kaya mo oras ko. Okay, tuloy natin. Malapit na. Verse 12, mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kabigatian at palaging manalangin. Pag-isay natin ito, mag-alak dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kabigatian. Kapag sinabing magtiyaga sa inyong kabigatian, meron tayong daranasin. Sa hindi lahat ng araw ay punong-puno ng praise the Lord. Hindi araw-araw puno-puno ng biyaya. Huwag nating sanayin ang ating sarili na puro biyaya pagpapala. Huwag nating sanayin ang ating sarili na puro tayo blessing lang. Because kung titingnan natin ang buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon, hindi po ganoon ang kanilang pinagdaanan. As a matter of fact, anong sinabi ni Jesus Christ doon sa mga tao na sinabi, "Panginoon, susunod ako sa inyo kahit saan kayo magpunta." Anong sabi ng Panginoon? May lungga ang asong puga at may pugad ang mga ibon, subalit ang anak ng tao'y wala man lang matutulugan at mapagpapahingan. Kaya niya sinabi, susunod ako sa inyo kahit saan magpunta, kasi nakita niya na maraming kinakain si Jesus, na kung susunod siya, hindi siya magugutom. Nakita niya nagpagaling si Jesus, kung susunod siya, hindi siya magkakasakit. Mawawala yung arthritis sa kayuman niya. Ang dami ko nang ipinakit na lang sa pagita, menthol, eucalyptus, ginger. Kaya sinabi, I will follow you. Susunod ko sa inyo kahit saan man kayo magpunta. Sinabi ng Panginoon yun, wala ngang matulugan ang asong kukat
at wala man ang mapagpahingahan ng mga tao. Amen? At sabi ni Kristo, ikaw, halika sumunod ka sa akin. Ano sabi ng isa? Palibig ko muna ang aking ama. Papaalam mo na ako sa aking pamilya. Tingnan niyo ang buhay ng mga disciple. They left everything. They followed the Lord Jesus Christ. Lahat ba sila nung sinunod sila nilang Panginoon? Physically, kasama nila si Jesus Christ physically. Nakakausap nila, kasama nila sa lahat ng bagay. And yet, sa kabila ng mga pangyayari iyon, hindi araw-araw nagpa-praise the Lord sila na masaya. Dahil ang buong buhay nila ay punong-puno ng kapighatian. Kaya sabi ni Jesus Christ, ni Pablo dito, magtyaga kayo sa inyong kapighatian. Maraming sumusuko when it comes to kapighatian. When it comes to suffering. Hindi naman talaga maganda ang suffering eh. Sino sa inyo nagsabing maganda ang suffering? As much as possible, ayaw natin mag-suffer. Amen? Kung sasabihin ko sa inyo ngayon, ito if truth be told, kung sasabihin ko po sa inyo ngayon, ang mga bagay nito, alam ko, ikatutuwa ninyo. Pag-aminan tayo ha, babanggit lang ako ng ibang linya na alam ko, ikatutuwa ninyo. At babanggitin ako ng linya na ayaw ninyo. Pwede ba yun? Kapag sinabi ko, lahat ng nagpunta ngayong anniversary, 26th anniversary, pagpapalain niya ang salay. Diba? Tumama. Yun ang gusto natin. Lahat ng nagpunta ngayon at sakripisyo, lahat ng may sakit, pagkagaling niya ang salay. Tumama, dalawa. Lahat ng nagpunta ngayong anniversary, ang utang ninyo ay asa, kasabi, at kasi ay mababayaran na. Tapusin ko na. Nakatatlo na kayo. Ito na po paano kung sabihin ko sa pinano kanina? Lahat ng pumunta rito, pag uwi ninyo may mga problema kayo. Kita nyo, hindi kayo makapanakpak sa bisa. Jesus. Jesus. I rebuke in Jesus' name. Hindi ko po, hindi ko. Di ba? Ayaw natin makarinig ng mga bagay na iyon. Kasi ayaw natin mag-suffer. Ang hirap mong mag-suffer. Kasi kapag may sasuffer ka, tatamaan ng iyong emotional, pati mental health mo apektado. Hindi ka makatulog. Lagi kang balisa. Umiiyak ka minsan ng isa. Ayaw natin mag-suffer. Paano sinabi ni Jesus? Itong gaston na ito, makakaranas kayo ng kapighatian. Makakaranas kayo ng lindol. Makakaranas kayo ng taggutom. Magandang balita ba yun? Sinabi ba ng mga alagad, Lord, huwag kang magbiro ng ganyan ha, Jesus na eh. Kasama ka namin. Ano yung mga sabihin? Expect trials! Expect shakings! Ang sabi niya, makakaranas kayo ng paglindol, ng taggutom, ng kawalan. Your family will persecute you. Ihaharap ka sa Sanhedrin. Ihaharap ka sa gobernador. Magandang balita ba yun? Tell me. Kung yun ang sabihin ngayon dito sa inyo, sa akin, hindi na mapalakpak. Siguro, nakakabason ko, pengayin na mapalak ka ni gobernador na yung mapay. Di ba marami tayong mga doubts? Pero sinabi ni Kristo, expect shakings. Makakaroon kayo ng libaan doon sa laban sa kapalan. So actually, kung i-interpret natin sa panahon natin yun, it's all negative. At ang hilig ko natin tayo, positive vibes na only. Positive vibes only. Positive lang. Avoid negative vibes. Avoid negative vibes. Eh, hindi naman vibes yun. Realidad na hanggang buhay tayo, makakaranas
nakakaranas tayo. Nakakaranas tayo ng tag-araw at tag-ulan. Kung anong season ang mararanasan natin hanggang buhay tayo. But the promise of God is sure. Marami siyang sinabi mararanasan natin. Pero sinasabi niya, huwag kayong mag-alala ng panahon iyan sapagkat ako ang magsasalita para sa inyo. Nangangahulugan, we will experience shakiness, we will experience suffering, but the promise of God is sure. Kahit na minsan nagsuffer tayo sa paglilingkod, hindi tayo maunawaan ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya, subalit kung magpapatuloy po tayo, ang suffering ay bahagi lang pala ng pagdadaanan nating paglilingkod. And for those who are still faithful, na kahit na nag-suffer ay hindi nawala sa paglilingkod, isa ka sa kinalulugdan kay Yahweh El Shaddai. Ang 26 years anniversary ng Etiaga ay hindi ko komportable sa totoo lang. Dumaan sila sa katakot-takot na pagsubok. Muntik nang mag-close. Muntik nang mag-close. Nahihirapan sila sa finances. Sa totoo lang, nandiyan ang mga workers. Pero you know, God is faithful. Kaya siguro napili nilang tema ito dahil, kita niyo, magpakasipag kayo, sipag-sipag pa rin nila. Buong pusong maglingkod, magala tayo dahil sa inyong pag-asa. May pag-asa lagi. Kahit na minsan dumaranas ka ng kawalan, dumaranas ka ng hardship, huwag na huwag mawawala ang pag-asa mo kay Kristo sapagkat ang Diyos. Amen? Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Happy 26th anniversary po sa inyong lahat. God bless us all.